Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. At sa mga oras na ito, ang ating paksa na pag-usapan ay isa po sa mga nag-viral na kung saan nakita natin na sa mga nakaraang mga araw ay nakita natin yung malakas na ulan, hangin at saka may dalang kidlat pa na tumama sa lugar na Makkah. At dito po marami po tayong mga video na kung saan ang mga lecture natin patungkol sa Islam at meron po mga nagko-comment na kung saan pinopost nila dito yung mga video na ito na kung saan yung malakas na ulan at hangin na tumama sa Makkah. Na sinasabi ng mga tao na ito, itong mga ibang mga kababayan natin na hindi mga Muslim, na kanilang sinasabi na galit daw ang Diyos sa mga Muslim. Ito raw ay tanda na mali ang relihiyon ng mga Muslim. Kabilang yan sa mga sinasabi nila. At ganoon din na galit daw ang Diyos sa mga Muslim. Kaya nakikita daw natin na tinatamaan ito ng tinatawag na malakas na ulan at saka yung tinatawag na hangin. At nakita naman natin yung tinatawag na video ng nangyari ng napakalakas na ulan at saka ng hangin na tumama sa Makkah. Okay, so ito po isa sa mga dapat nating bigyang pansin. Dahil paulit-ulit po yung minsan na may nagko-comment doon sa ating mga video. Kaya po ito ay bibigyan natin ng paliwanag biidhnillah. At bilang isang Muslim, kailangan po alam natin kung paano ito sagutin, itong ganitong mga bagay dahil maaaring dumating pa ang mga panahon na may mga dumating pa na mas malakas pa na bagyo, o kaya ulan, o kaya ay hangin na tumama sa mga lugar ng mga Muslim at maririnig na naman natin itong ganitong mga salita. Ang una-una po ang bagay na ito, yung Kaaba, sinasabi yung Kaaba, yung tinatawag na lugar na kung saan ito yung Qibla. Okay, ang Makkah ay ito po yung Qibla ng mga Muslim. Okay, so bago po yon ang naunang Qibla ay ang Masjidil Aqsa na ito ang nasa Jerusalem. So dito, itong Kaaba na ito, bago yon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago pa siya naging propeta, ay tinamaan ito. Tinamaan ito ng tinatawag na ulan, hangin at nasira ang ilang bahagi ng Kaaba. So ito po ay una-una, hindi po ito unang pagkakataon na ang Kaaba ay tamaan ng ulan, ng hangin at iba pang ganitong mga sinasabi natin na nature o kalikasan. Okay? So hindi po ito yung unang pagkakataon. Ito po ay nangyari na rin sa mga naunang mga panahon bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Kaaba hindi po siya nasira na totally pinangalagaan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit na noong si Abraha ay gusto niya itong sirain bago pa ipanganak si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay gusto niyang sirain ang tinatawag na Kaaba at hindi siya nagtagumpay. Pinarusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala itong si Abraha sa pamagitan ng pagpapadala ng ibon na may mga dalang mga bato na ito ay galing sa impyerno na pinagbabato nila hanggang pinarusahan niya ang mga tao na ito. Dahil, una-una, dahil sa may darating na propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito ipinanganak si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, sa lugar na ito na kung saan naroon din ang tinatawag na Kaaba. Okay, unang-unang dahilan, kasi syempre sasabihin natin na hindi ito yung unang pagkakataon. Unang-unang mga dahilan ay yung kalikasan o yung nature. So hindi po dyan lang tumatama. Sa mga lugar natin, halimbawa sa Leyte, iba pang mga parte ng Mindanao, iba parte ng Luzon, kapag umuulan, tinatamaan yan. Simbahan man yan, ano man yan, ng mga tinatamaan yan ng ulan, tinatamaan ng bagyo, ng hangin, ng kidlat. So ito po ay likas. Ito po ay nature na kung saan sa ibang mga lugar ay tumatama ito dahil sa minsan hindi pangangalaga sa kalikasan. Dito sa lugar na Makkah, ito po ay disyerto. At karamihan, lalo na sa tinatawag na Makkah, ay magkabilaan po yung mga bundok na nasa palibot ng tinatawag na
Kaaba. So dahil dito ay normal lamang po. Tulad sinabi natin, hindi po ito unang pagkakataon na may tumama, okay? Na ulan, malakas na ulan at saka malakas na hangin na tumama sa Kaaba. Okay, so hindi po 'yon unang pagkakataon, may mga pagkakataon po. Pero yung totally na nasira, hindi po. Hindi po nasira ang Kaaba. Simula noon hanggang sa panahon natin ngayon, yung totally na nasira ang Kaaba, wala po. Pero tinatamaan po siya katulad ng ibang mga lugar ng bagyo, ng ulan, ng hangin. Normal po dahil yan po ay tinatawag na isang lugar na kung saan hindi po ito sinasamba sa Islam, kundi ito yung unang sambahan o unang sambahan na ipinatayo ni Propeta Abraham o Propeta Adam alayhis salam. At pagkatapos ay ito ay ipinatayo muli ni Propeta Abraham at saka ni Propeta Ismail na kanyang anak. So dito po, una-unang dahilan na maaaring nangyari dahil po sa kalikasan. Pangalawa, ay maaaring ito ay paalala at pagsubok ni Allah. Maaaring ito ay paalala, pagsubok ni Allah. Una-una paalala kapag ang mga tao ay tinatawag na sila ay nagkakaroon ng mga pagkalimot sa kanilang relihiyon, yung kanilang hindi pagsunod sa mga utos ni Allah. So dahil dito ay papaalalahanan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng mga nangyari sa ibang mga lugar. Ganon din yung pagsubok. Maaaring pagsusubukan ng Allah ang ibang mga lugar na may mga Muslim. Ganon din sa ibang mga hindi Muslim. Minsan dumarating yung pagsubok ni Allah sa mga tao para mas lalong mapalapit ng tao sa kanyang tagapaglikha. Pangatlong dahilan, ito rin ay maaari na ay kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maaaring kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang paalala sa mga tao sa kanilang tinatawag na hindi pagsunod. Okay? Yung sinasabi natin na may mga tao, lalo na yung malapit sa Makkah, may mga tao na gumagawa ng kasalanan, lantaran ng paggawa ng kasalanan at walang nagpipigil, walang nag-uutos ng mabuti, walang nagpipigil ng masama. So dahil dito ay may mga pagsubok si Allah o may mga kaparusahan si Allah para magising ang mga tao na gumagawa ng ganitong mga kasalanan. Okay, so ito po ay malinaw po bilang isang Muslim sa mga kababayan natin na nakikinig at ganoon din sa mga nagsasabi na ito ay galit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na paliwanag natin, una-una, maaaring ito ay kadalasan. Ito ay dala po ng nature. Ito po ay normal na po sa lahat ng lugar, tumatama ito. Pangalawa, ito ay maaaring paalala ni Allah sa mga tao para sila ay manubalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maaaring pagsubok at maaaring din parusa ni Allah dahil sa mga tao sa paggawa ng mga hindi kaaya-aya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito ay maaaring parusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao o kaya yung mga lugar. Okay, ang tanong dito may mga nagsasabi na sinasamba ba ng mga Muslim ang Kaaba? Kasi una-una, ito po ibang sinasabi ng ibang mga kababayan natin, nakikita nila na nakaharap ang mga Muslim kapag sila ay nagsasagawa ng sala, na sila ay nakaharap sa tinatawag na Kaaba. Una-una, ang Kaaba, hindi po yan, ito ay tinatawag na sinasamba ng mga Muslim. Bagkus ang unang Kaaba, unang kibla, yung direksyon, na kung saan nagsasala ang mga Muslim, bago pa maging propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nung siya ay naging propeta na, ay si Propeta sallallahu alaihi wasallam humaharap siya sa Masjid al-Aqsa. Ang unang kibla ng mga Muslim ay ang Masjid al-Aqsa na ito ang Jerusalem. Ito ang Jerusalem, ang lugar ni Propeta Jesus alaihi salam, Propeta Isa alaihi salam. Dahil tatlo po ang isa sa pinaka-dinadakilang masjid sa Islam, ang Makkah, ang Madina at saka ang Masjid al-Aqsa na ito ang nasa Jerusalem. So dahil dito, nung naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang mga naunang mga propeta hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sila po ay humaharap sa Masjid al-Aqsa. Kung itong Kaaba ay sinasamba sa mga panahon na yon, ay ibig sabihin ay patunay lamang na hindi sinasamba. So ibig sabihin yan ay tinatawag na direksyon lamang na inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim, na kung saan para ang lahat ng mga Muslim sa mundo ay magkakaisa sila. Okay, na sila ay haharap sa isang lugar kapag sila ay nagdarasal. Okay, so dito po ang unang
direction ng lahat ng mga Muslim ay sa Masjid al-Aqsa hanggang sa ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang maging direksyon sa kanilang pagdarasal ay ang tinatawag na Kaaba. So ito po ay utos ni Allah. Okay, una-una ay nabanggit po yan sa isa sa mga hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang unang qibla ay ang Masjid al-Aqsa. Patunay lamang na ang Kaaba hindi po sinasamba. Dahil kung sinasamba yan, bakit sa mga panahon na yun hindi sinasamba? At ganoon din, hindi sinasamba ang Masjid al-Aqsa. Ito ay direction lamang bilang pagkakaisa ng mga Muslim. Katulad na nakikita nyo kapag nagsasala ang mga Muslim, pag mayroong imam. Bakit may imam? Para nagkakaisa ang mga Muslim. Pag sinabi ng imam na Allahu Akbar, ibig sabihin ay doon magsisimula. So, hindi ka pwedeng mauna. At hindi naman pwedeng ikaw ay magtagal ng sobra. Kailangan ay sundin mo yung tinatawag namin imam para sa pagkakaisa, para sabay-sabay. Katulad ng Kaaba, ito ay direction ng lahat ng mga Muslim kapag sila ay nagdarasal. At hindi po ibig sabihin na ito ay sinasamba. Okay, pangalawa, ay napakalinaw po ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Okay, na kanyang sinabi, Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Okay, dito po sa aya na ito, napakalinaw po sinabi ni Allah na hindi ang kabutihan, ang tunay na kabutihan ay ang tinatawag na humarap ka sa qibla al-mashriqi wal maghrib. Ibig sabihin, ikaw humarap sa kanluran o sa silangan o anuman, kung saan ka humarap, hindi yun ang tunay na kabutihan. Hindi yun ang tunay na pagsamba. Hindi doon yung tinatawag na, na pinaka-connection sa pagsamba. Bagkus ang kibla, ay ito ay direction lamang. Pero sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Laysal bir, hindi ang tunay na kabutihan ay ang pagharap mo sa tinatawag na kanluran o silangan. Bagkus, walakinal birra man amana. Ngunit ang tunay na kabutihan ay ang paniniwala kay Allah. Paniniwala sa nag-iisang Diyos at sa kabilang buhay sa kanyang mga anghel at sa mga kasulatan ng mga propeta at ganoon din yung pagiging mabuti sa kasama dyan, pagiging mabuti sa mga kamag-anak, sa mga ulila, sa mga mahihirap at iba pa, pagsasagawa ng sala, yung mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, dito po, malinaw na sinabi ni Allah na hindi po yung pagiging mabuti lamang o pagiging mabuti na gawain ay humarap ka kapag ikaw ay magdarasal halimbawa doon ay sapat na yun. Hindi. Kundi, yung tinatawag na paniniwala kay Allah. So, ibig sabihin kapag nagdarasal ang isang Muslim, siya po ay sumasamba kay Allah, hindi po doon sa tinatawag na Kaaba. Bagkus ito ay direction lamang na ang lahat ng Muslim ay haharap doon para mayroong unity, pagkakaisa. Kabilang din sa tinatawag na napakalinaw na mga dahilan ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipinag-utos, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Napakalinaw po yan. Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ay فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Ay sambahin ninyo kayong mga mananampalataya ang Panginoon ng tahanan na ito. So, napakalinaw po, hindi po sinasamba yung tinatawag na Kaaba. Ang utos ni Allah ay humarap kayo sa Kaaba, pero sabi niya ay فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Sambahin nyo ang Panginoon, ang lumikha. Ibig sabihin ang Diyos, ang nag-iisang Diyos, ang sambahin nyo. So, malinaw po ang utos ni Allah na kapag nagdarasal ang isang Muslim, ay siya po ay haharap sa kung ano ang inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa una, bago pa naging propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya naging propeta, sila po ay nakaharap sa Masjid al-Aqsa. Noong mga nakaraan na pag-hijrah, siya ay lumikas, papunta na Madina, ay mga 6 na buwan siguro yun, hindi ko nagkakamali, ay pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay humarap sa tinatawag na Kaaba. So dahil dito, ang pinaka malinaw na utos ni Allah ay فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Sambahin nyo ang Panginoon ng tahanan na ito, ang lumikha sa tahanan na ito, na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun rin sinabi natin kanina, na hindi ang kabutihan ay kung saan ka nakaharap. Bagkus ito ay utos lamang ni Allah para magkaisa ang mga Muslim. Ngunit ang tunay na kabutihan ay ang paniniwala kay Allah, paniniwala sa araw ng paghukom, at yung mga utos na dapat paniwalaan ng isang manampalataya. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Bilal ibn Rabah, na isang nagtatawag ng adan, nagtatawag ng pagpasok ng oras ng sala, ay siya ay tinatawag ng umaakyat at inaapakan niya ang Kaaba. So kung ito'y sinasamba ng mga Muslim, ay magagalit ang mga Muslim. Bakit mo aapakan ng Diyos? Hindi yan Diyos sa Islam.
So dahil dito ay walang masama at walang pagbabawal sa kanya. Siya ay nag-aadan sa itaas ng Kaaba dahil ang Kaaba hindi po ito sinasamba sa Islam. Okay? Ganon rin, sinabi sa isang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, siya ay tumingin sa Kaaba at kanyang sinabi, ma'a'adamak wa'adamu hurmatak. Walil mu'mini min a'dami walil mu'mini a'damu hurmatan inda Allahi mink. Ngunit ang isang mananampalataya ay mas dakila siya. Ang isang tunay na mananampalataya, mas dakila siya kaysa sa iyo, kaysa Kaaba. Ibig sabihin, yung pagpatay sa Muslim ay tinatawag na mas malaking kasalanan ito kaysa pagkawala ng tinatawag na yung pagkawala ng Kaaba. Yan ang tinatawag na isa sa mga dapat natin maintindihan. Na ang Kaaba hindi po ito sinasamba sa relihiyong Islam. Bagkus ito ay direksyon lamang. Okay? At darating po, ito po pakinggan niyo po sa mga nagsasabi na sinasamba po ito. Okay? Kaya po, bakit napakalaking reaksyon nila dito sa pag-ulan ng malakas? Dahil ang akala nila sinasamba ng mga Muslim, hindi po ito sinasamba sa relihiyong Islam. Kaya nga merong isa sa hadith na, sa hadith Imam Bukhari, Imam Muslim, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na yukharribul Ka'bah na sabi dito du aswayqatain sa hadith na ito na minal habasa. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na merong darating ito'y tanda ng araw ng paghukom, merong darating na isang lalaki na tinatawag na du aswayqatain na siya ay mula sa lugar na Habasha na sisirain niya, iisa-isahin niyang sisirain ang Kaaba. Yan. Bakit? Tanda ito ng araw ng paghukom. At dito sa mga panahon na ito, dahil yung paglaganap ng tinatawag ng mga masasamang gawain at hindi na bibigyang halaga ng mga tao ang Kaaba at iba pang mga gawain sa Islam na mga mabubuting ipinagutos sa Islam, ay may darating na isang tinatawag na isang lalaki at meron siyang mga tauhan at sisirain nila ang Kaaba. At ito ay tanda ng araw ng paghukom. So ito ay sisirain. So ibig sabihin, ito ay hindi sinasamba sa Islam. Okay? Hindi ito sinasamba sa Islam. At hindi na mag-utos si Allah ng mga ngalaga dito dahil ito ay tanda na ng araw ng paghukom. Okay. Ayun, kabilang sa mga sinasabi naman ng mga iba, bakit hinahalikan yung Blackstone? Kabilang ito sa dapat malaman natin. Bakit nahalikan ng mga Muslim? Una-una ito'y ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na hinalikan niya. At ang dahilan ay dahil ito ay bato sa paraiso. Ang Hajarul Aswad ito ay bato sa paraiso. Allahu Akbar. Kung ikaw ay makakita ng isang bagay na galing paraiso, anong gagawin mo? Siyempre, ikaw ay mananabik. Siyempre, hahalikan mo. Yan ay kabilang sa natural ng tao, likas na tao. So, ito ay hinalikan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa ito ay galing sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, napakalinaw po na sinasabi natin na ang kanyang paghalik doon ay isang respeto at hindi pagsamba. Hindi po ito pagsamba. Katulad ng paghalik natin sa halimbawa sa larawan ng magulang natin. Kung halimbawa sila ay namatay na yung mga lolo natin. So hahalikan natin bilang respeto, pagmamahal natin doon. Halimbawa, hindi ibig sabihin na sinasamba mo yung larawan. So ang paghalik sa isang bagay, hindi ibig sabihin na ito ay sinasamba mo. Ito ay narespeto mo lang, minamahal mo siya dahil ito ay galing sa paraiso. Itong tinatawag na Hajarul Aswad. Pero wala po itong konektado sa pagsamba ng isang tao. Ibig sabihin, siya ay magsagawa ng umrah, siya ay magsagawa ng hajj, siya ay magsagawa ng sala, kahit hindi niya mahawakan ng bato na ito, kahit hindi niya mahalikan, kahit yung tinatawag na malayo siya doon, kahit tanggap ang kanyang hajj, tanggap ang kanyang umrah, tanggap ang kanyang sala. Wala pong konektado ito sa pagsamba o pananampalataya ng isang Muslim. Bagkus ito ay bato sa paraiso at hinalikan ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at dahil dito ay kabilang sa mga sunna ay halikan ito. Kung hindi natin kaya, hawakan. Kung hindi hawakan ay ganito. Tayo ay mag-sign lamang. So ito ay tinatawag na pagsunod lamang sa sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at hinalikan ito ni Propeta dahil ito ay bato sa paraiso. Okay? Kabilang sa sinabi ni Umar, mismo sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, wallahi inni lauqabbiluk. Ikaw hinahalikan ko, sabi ni Umar, wa inni a'lamu annaka hajar. At alam ko ikaw ay bato. La tadur wa la tanfa. Wala kang may dudulot na sa akin na kasamaan at kabutihan. Ikaw isang bato lamang. Walaula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kabalak ma kabalto. Kung hindi ko lang nakita ang propeta sallallahu alaihi wasallam na hinalikan kanya dahil ikaw ay bato sa paraiso, hindi kita halikan. Alam ko, sabi ni Umar, na ikaw isang bato, walang may dudulot na masama at kabutihan. So ito ay sinabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. At ganun din na nakita nila kay propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay hindi konektado sa pagsamba, bagkus ito ay bato mula sa paraiso ni Allah. So ito ay isa sa pagrespeto at pagmamahal sa lugar na kung saan paraiso. Saan ba natin gusto na makapasok sa paraiso? So ito ay may bato na dumating na galing paraiso. Siyempre, ang paghalik dito ay isa sa pinaka mainam na yung pananabik mo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit hindi ibig sabihin na sinasamba mo ito. Ang paghalik mo sa magulang mo, paghalik mo sa asawa mo, pagrespeto, pagmamahal, ito ba'y tanda na sinasamba mo sila? Hindi. Okay? So yan po ay tinatawag na hindi ibig sabihin na hinahalikan ay sinasamba. Isa sa pinakamainam na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi sa pinakamainam na dalil na sa Islam ay ipinagbabawal ito, ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala pagsamba sa rebulto. Ay yung sinasabi niya na yung ipinagbawal sa pagsakop ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Kaaba o yung tinatawag na Makkah. Okay? Nung pumasok sila sa Makkah, walang masyadong nangyaring labanan dahil hindi lumaban ang mga taga Makkah. At ang Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi niya sinaktan ng mga tao na nagsumakit sa kanya sa Kaaba o sa Makkah. At tandaan natin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam binalak nila na patayin, kaya siya ay naghijra, lumikas papunta ng Madina. Pero nung siya ay dumating sa Makkah, ay sabi niya kung sino pumasok sa kanyang bahay ay payapa, o sino pumasok sa bahay ni Abu Sufyan payapa, walang nangyari labanan. At sinabi niya nung pagkatapos nung ay tanggalin niyo, sirain niyo lahat ng mga tinatawag ng mga rebulto na nakapalibot sa Kaaba. Okay, pinasira lahat. Dahil isa sa pinakamalaking kasalanan sa Islam ay ang pagsamba sa mga rebulto. At ito ay dahilan ng paglabas ng tao sa Islam kapag ang tao ay sumamba sa rebulto. Dahil napakalinaw sinabi ni Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sambahin niyo ang nag-iisang tagapaglikha na Panginoon ng tinatawag ng Kaaba. Hindi yung Kaaba. Dahil yan ay tinatawag na isang bagay na kung saan tayo ay humaharap doon kapag tayo ay nagdarasan. So ito yung pinakaunang utos na kung saan ay tinatawag na sirain ang lahat ng mga tinatawag na nakapalibot dito ng mga sinasamba ng mga tao. Okay. Ang utos ng Islam ay yung tinatawag na pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sabahin mo si Allah at huwag kang magtambal ng ninuman sa Kanya. So dahil dito, pagkaraan ay pinatawad niya lahat. Lahat ng nanakit sa Kanya. Subhanallah, isa ito sa pinakamainam na makikita natin na turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinagtangkaan siyang patayin, pinahirapan ng kanyang mga kasamahan. Pero pagdating niya sa Makkah, nakita niya ang mga tao. Wala siyang sinaktan. Doon na kung saan nakikita niya na humingi sa kanya ng kapatawaran, pinatawad niya lahat. So dito ay kabilang sa mapulot natin na aral dito, una-una, likas po yan na ang isang lugar ay maaaring tamaan po yan ng tinatawag na ng nicho na kung saan ito yung mga ulan, hangin o kidlat, normal po yan. Pangalawa, ay yung tinatawag na maaaring ito ay paalala ni Allah sa mga tao na sa kanilang pagsuway. At marami po ng mga tao sa mga nabanggit po sa ibang mga talata, maging sa Biblia, sa Quran, may mga tao na sila ay sumuway, hindi sila nagbalik loob, lantaran yung kanilang paggawa ng kasalanan, pinarusahan sila ni Allah. Yan po ay isa sa sunnah, nakasanayan po, alam po natin yan. Kaya narapat po na tayo ay kung tayo makagawa ng pagkakasala, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Allah, "Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a." Sinabi ng dakilang tagapaglikha na katotohanan na pinapatawad ko ang lahat ng kasalanan. Kapag ang tao ay tunay na magbalik loob, dito sa kanyang puso, ay tatanggapin ni Allah ang kanyang pagbabalik loob. Sa Islam po, makikita po natin, sa lugar ng mga Muslim, kahit bakit walang mga rebulto? Pag nakapunta ka ng Saudi Arabia, walang mga rebulto. Bakit? Pinagbabawal po yan dahil yan po ay daan tungo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya makikita natin sa Pilipinas yung merong relihiyon na Rizalista. Subhanallah, meron po yan. Naka-register po yan na sinasamba. Sino sinasamba? Yung may pagka-Diyos. Sino? Si Rizal, isang bayani at isang tao. Pero merong ng relihiyon na tinatawag na pinangalan sa kanya. Sa atin, makikita natin mga rebulto ng mga santo, mga santa, makikita natin, yan ay ginagawang pamamaraan ng mga tao na sumasamba sila. Kaya makikita mo mga tao saan humihingi kapag may pangangailangan doon sa mga rebulto.
sa puting ribulto, malaking ribulto, malaking ribulto. Subhanallah, sino gumawa doon? Tao ang gumawa doon. At yan ay sa sampung utos kay Propeta Moses alayhisalam ang iwasan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga ribulto. At doon pa sa mga talata sa lumang tipan, napakalaking kasalanan yan, ipinagbawal ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bagkus ang pagsamba sa iba o Diyos-Diyosan, ang kaparusa sa Biblia ay papatayin siya. Papatayin siya. Yan, nakalagay po yan. So dito po, isa sa dapat natin malaman ang dalang mensahe ng mga naunang mga propeta hanggang sa huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging si Propeta Jesus alaihi salam. Napakalinaw ang kanilang mga turo na sambahin lamang ang nag-iisang tagapaglikha at sila ay tanggapin bilang isang sugo ni Allah at iwasan ang pagsamba sa mga ribulto. Napakalinaw po yan. Kaya walang propeta na dumating na sinabi nila ako ay sambahin. Kaya si Jesus, maging si Jesus, wala kayong mababasa kahit halubugin niyo ang lahat ng Biblia na sinabi ni Jesus, ako ang inyong Panginoon, ako ay inyong sambahin. Wala kang mababasa doon. Dahil si Jesus, ang kanyang sinasabi na palagi maririnig mo, ako ay isinugo ng Ama. Ako ay sinugo ng Diyos. Ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin. Okay? Kaya siya ay sumamba, siya ay nag-ayuno, siya ay nanalangin, gusto siyang patayin ng mga Hudyo. Anong dala niyang mensahe? Ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Kaya ang pinakamahalagang utos ni Jesus, ang Pangulo. Pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon na iisa. Panginoon na iisa. Okay? Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Yan ang turo ni Jesus alayhis salam. So napakalinaw po yan sa mga kababayan natin. Okay, so ito po yung tinatawag na kabilang sa mga kasagutan natin. Ang Kaaba, hindi po sinasamba. Yung paghalik sa Hajar al-Aswad, hindi po yan sinasamba. Ngunit ito lamang po ay tinatawag na pagrespeto dahil ito po ay bato sa paraiso. At yun ang lahat ng hangarin ng bawat tao na tayo makapasok sa paraiso. Nawa ay tayo ay patnubayan ni Allah, gabayan ni Allah at makapasok tayo sa kanyang paraiso at tayo ay kanyang patawarin. Kung marami tayong mga pagkakasala, ay humingi tayo ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo po ay sumamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Iwasan natin ang pagsamba sa mga ribulto. Isa po ito sa pinakamalaking kasalanan sa relihiyong Islam. Nawa po ay nalinawan po tayo at hiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang palaging patnubayan. At nawa po ay lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayo mag-comment, pwede po kayo mag-message. Sa lahat po muli na bumati sa inyo ng assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sa inyo lahat.